Magandang araw pala sa inyo. Ngayon nga, pizza 8 ng Mayo, Merkules Santo. Nabasa ko pala sa post ni Wallace Thinking na patron pala ngayon sa Barangay Palanas. At syempre, alauna pa lang ng hapon, tinigil na namin yung klase para mamatron. At pinirit ko nga dyan si Glidel na sumama sa amin para malibre namang yung aming panihapon. Sabi niya, nahihiya daw siya pero pinirit ko siya para to sa kapakanan ng aming budget. Kaya naman palagi akong nagbabantay sa aking newsfeed. Lalong-lalo na kung ang balita ay tungkol sa patron. Nalilipay talaga ang puso ko kapag patron dahil nadadagdagan yung savings ko. Kahit nga hindi masarap yung pagkaing inihanda nila para sa amin, pinipilit ko na lang kumain. At sinisigurado ko nga ang aking nakakain ay pantatlong kainan. Para naman malibre yung aking pamahaw, paniudto at saka panihapon kinabukasan. Sabihin mo na sa akin na lamot ako pero yun talaga ang katotohanan. Ang GG talaga. Pero syempre hindi magpapahuli yung mga co-teacher ko sa pamatron. Mapapansin mo nga dyan na si Sir Lito nag-Sharon Cunita na siya. Hindi man lang nahiya sa tag-iya, pinakain na, manghihingi pa. Nya. Malamang dahil yung co-teacher ko nag-Sharon Cunita na hindi ako nagpalugi. Habang nakatalikod yung tag-iya ng mga pagkain na yan, pinampasok ko sa aking bag yung mga pwedeng maipasok. Mindset ba? Mindset. At yung pagkain na may sabaw, idiniwit ko sa aking co-teacher na si Julina sa bintana. Salamat naman, hindi napansin ni Ma'am Leia na nagbutang ako sa aking bag. At pagkatapos nga naming kumain, nag-decide ng KMJS team na pumunta naman sa isang bahay. Ang lamot talaga namin. Nagpininsar nga ako dyan kung saan pa ba ilalagay yung mga pagkain kakainin nila. Sana nga lang walang may maimpatyo sa amin sa sobrang lamot namin. Napansin ko nga dyan sa video na yan na mali pa yun ang ibang co-teacher ko. Siguro nakadala sila ng pagkain na hindi nalalaman ni Ma'am Leia. Pagkatapos nga ng 3 oras, narating na namin ang bahay ni Ma'am Glenda. Wow! Pinalakad ba talaga kami? Nang nasa ganggang na kami ng kanilang bahay, hindi agad kami pinapasok. Mga 4 na oras siguro yun na naghinintay kami sa labas. Pero okay lang naman yung paghulat namin sa labas para naman mataktak yung tag-2 kilong kinain namin. Nya, ang lamot talaga. Hindi ako makapaniwala na ganyan pala talaga kalamot yung mga guro sa Pilipinas. Wow! At nang napasok na nga namin yung kanilang kusina, na-shock talaga siya. Sabi niya, akala namin hindi na kayo darating. At nireplyan ko na nga siya. Sabi ko, akala mo lang yun. Walang makakapigil sa aming kalamot. Nya. At pagkatapos nga naming lumamon, sinimulan na ni Sir Donald yung pagkanta. Bilang ako sa mama kayo na kayo. Dito walang bakit ba nakaganito. Naano na ton? Kahit busog na ako, bumalik pa nga ako para magdugang uli. Minsan lang kasi ang patron kaya sulitin na natin. Bisan diri good marasa yung pagkain inihanda nila, okay lang. Libre kasi. Nya. Siyempre, charot lang yun. Marasa talaga yun. Baka suntukin ako ni Kuya Ipin. Malaking tao pa naman yun si Ate Ipin. O Kuya Ipin pala. At siyempre, hindi lang ako ang bumalik sa paglamon, pati mga co-teacher ko. Mapapansin nga sa video na yan na nagpapaunahay kami para makuha yung gusto naming pagkain. Kaarawot talaga sa mga ginagawa namin. At ito nga dinugnan kong aking kaarawdan. Para mapilit ko sa Sir Donald sa pagkanta-kanta, sinayawan ko siya. Nya. At pagkatapos ka ng pagkanta-kanta, ito na si Kuya Ipin nagbukas na ng irimnon para sa kanila. Ang gasto talaga ng mga baba na mga co-teacher ko. Pinakain nga ng sobra-sobra, hingi pa ng pang-inom. At nag-request pa talaga na sana yung irimno na nabula. Sa susunod, hindi ko na talaga isasama yung mga co-teacher ko, nakakahiya. Salamat!